Kagulat World, ito na yon. Ito na ang sandaling hindi mo makalimutan. Sa gitna ng Foro Italico sa Italian Open, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang sigaw na hindi lang galing sa isang atleta, kundi galing sa puso ng bawat Pilipino. Hindi lang ito simpleng panalo. Isa itong emosyonal na pagsabog ng lahat ng hirap, pagod at sakripisyo na dinala ni Alexandra Ayala sa court. 6-0, 3-6, 6-4. Isang scoreline na parang pelikula. Sa unang set, halos hindi makahinga si Magdalena Frech sa tindi ng opensiba ni Alex. Lahat pumapasok, lahat may direksyon. Parang bawat palo may kasamang mensahe na hindi siya nandito para lang makipaglaro, nandito siya para mangibabaw. Pero tulad ng isang tunay na laban, hindi na natiling ganon ang daloy. Sa second set, bumawi si Frech, nag-adjust. Pinahaba ang rally, pinilit magkamali si Alex, at doon nagbago ang momentum. Biglang tabla ang laban. Biglang naging mas mabigat ang bawat punto. Biglang naging tahimik ang stadium. Parang hinihintay kung sino ang unang bibigay. Pero dito pumasok ang tunay na kwento ng laban. Hindi na ito tungkol sa galing. Hindi na ito tungkol sa bilis. Ito ay naging laban ng tibay ng loob. Sa deciding set, bawat galaw may bigat. Bawat rally parang walang katapusan. Si Frech nag-lead, pero si Alex hindi umatras. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpanic. Sa halip, bumalik siya sa disiplina, bumalik siya sa sistema. Unti-unti niyang binawi ang momentum hanggang sa dumating ang sandaling iyon. 5-4, hawak niya ang serve, isang game na lang ang pagitan niya sa panalo. Tahimik ang buong stadium. Parang huminto ang oras. Match point. Isang forehand. Buwang lob. Walang pag-aalinlangan. Winner. At doon, sumabog ang lahat. Sumigaw si Alex. Isang sigaw na hindi lang selebrasyon, kundi release ng lahat ng emosyon. Fist pump, talon, yakap sa sarili, parang sinasabi sa mundo na kaya niya. Nahanda na siya. Ito ang laban na magpapakita kung sino siya bilang competitor. Hindi lang siya player na kayang manalo kapag maganda ang simula. Isa siyang mandirigma na kayang bumangon kapag bumaliktad ang laban. Sa first set, dominasyon. Sa second set, pagsubok. Sa third set, karakter ang nagdesisyon. At sa dulo, si Alex ang tumindig. Hindi lang ito panalo sa first round. Isa itong pahayag. Isa itong babala, na ang batang Pinay na minsang nangangarap lang, ngayon ay kaya ng magpayanig ng buong stadium. At kung ganito ang simula niya sa Italian Open, hindi malayong mas marami pang stadium ang susunod na sasabog sa pangalan niya. Dito na natin tunay na naintindihan kung bakit espesyal ang panalong ito para kay Alex. Hindi lang dahil tinalo niya si Magdalena Frech, kundi dahil sa paraan kung paano niya ito ginawa. Dahil sa tennis, maraming nananalo kapag sila ang lamang. Pero kakaunti lang ang nananalo kapag sila ang sinusubok. Sa second set pa lang, malinaw na ang plano ni Frech. Hindi niya kayang sabayan ang bilis at aggression ni Alex sa straight exchanges, kaya binago niya ang ritmo. Pinabagal niya ang laro. Pinahaba ang rallies. Pinilit niya mag-isip si Alex sa bawat tira. At sa ganitong sitwasyon, maraming players ang bumibigay. Nababagot, naiinis, nagiging impatient. At doon nagsisimula ang sunod-sunod na errors. At saglitong nangyari kay Alex. May ilang puntos na nagmadali siya. May ilang rally na pinilit niyang tapusin agad. At doon pumasok si Frech, 6-3, tabla ang laban. Sa puntong iyon, kung ibang player yan, posible nang tuluyang bumigay ang momentum. Pero dito natin nakita ang pinaka-importanteng evolution ni Alex. Hindi siya nag-collapse. Sa halip, nag-reset siya. Pagpasok ng third set, hindi na siya yung aggressive lang. Naging intentional siya. Bawat palo may purpose. Bawat rally may plano. Hindi na siya naghahanap ng mabilis na panalo. Naghahanap siya ng tamang pagkakataon. At ito ang pinakamalaking pagbabago sa laro niya. Mula sa pagiging shotmaker, naging strategy. Habang tumatagal ang set, makikita mong mas nagiging komportable siya sa mahabang rally. Hindi na siya kinakabahan kapag umaabot ng 10, 15, 20 shots ang palitan. Sa halip, doon pa siya mas nagiging kalmado. Doon pa siya mas nakakahanap ng opening. At sa clay, ito ang tunay na sandata. Dahil ang clay ay hindi para sa nagmamadali. Ito ay para sa marunong maghintay. Habang si Frech ay umaasa sa consistency, si Alex ay unti-unting naglatag ng traps. Minsan deep cross-court, minsan sudden drop shot, minsan biglang down the line. Hindi na predictable ang laro niya. At kapag hindi ka makabasa ng kalaban, ikaw ang mapipilitang mag-adjust. At doon nagsimula ang shift, mula 3-3 naging dikitan. Bawat game parang laban na sa finals, walang gustong bumigay. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang presence ni Alex. Mas confident ang body language, mas buo ang galaw.
hanggang sa umabot sa 5-4. Isang game na lang, isang hakbang na lang. At sa puntong iyon, hindi na ito tungkol sa technique. Ito ay tungkol sa paninindigan. At dun, pinakita ni Alex na hindi lang siya handa manalo, handa siyang ipaglaban ang bawat punto hanggang sa huli. Pero, ang mas malalim na kwento ng laban na ito ay hindi lang tungkol sa score o highlights. Ito ay tungkol sa mensaheng iniwan ni Alex sa buong mundo ng tennis matapos ang kanyang panalo sa Italian Open. Dahil sa ganitong klaseng laban, 3-set battle, momentum swings, pressure moments, dito sinusukat kung sino ang may potensyal na maging consistent sa pinakamataas na level. At sa ipinakita ni Alex, malinaw na hindi na siya basta promising player lang. Isa na siyang tunay na contender. Ang panalo niya laban kay Magdalena Frech ay hindi aksidente, hindi ito tsamba. Ito ay produkto ng tamang training, tamang mindset, at tamang pag-unlad sa kanyang laro. Mula sa Nadal Academy system hanggang sa exposure sa international tournaments, lahat ng iyon ay nagbunga sa isang laban na ito. At ngayon, papasok siya sa susunod na round na may ibang aura. Hindi na siya yung player na kailangang patunayan ang sarili. Siya na yung player na kailangang paghandaan ng kalaban. Isipin mo to, ang isang 20 anyos na Pinay kayang mag-dominate ng first set, mag-survive sa comeback ng kalaban, at tapusin ang laban sa high-pressure situation. Hindi ito pangkaraniwan. Ito ang blueprint ng isang future elite player. At higit pa sa lahat, ang pinaka-nakakabilib ay ang kanyang composure. Sa match point, hindi siya nagpanic. Hindi siya nagmadali. Tinapos niya ang punto na parang normal lang. Pero ang sumunod na sigaw, doon lumabas ang lahat ng emosyon. Doon natin naramdaman kung gaano kabigat ang laban na ito para sa kanya. At sa sigaw na yon, hindi lang stadium ang sumabog, kundi ang imahe niya bilang isang bagong puwersa sa tennis. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung kaya niya bang manalo. Ang tanong na ay, hanggang saan siya abot? Dahil kung ganito ang klaseng performance niya sa unang round pa lang, hindi malayong mas marami pa siyang kayang gulatin sa torneo na ito. At kung magtutuloy-tuloy ang ganitong trajectory, hindi na lang Italy ang mapapahinto, buong mundo na. At sa gitnang lahat ng iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na maririnig, Alexandra Ala. Isang Pinay, isang mandirigma, at posibleng susunod na bituin ng world tennis.